What's up mga pengo? For today's video ay i-check natin dapat gawin after ma-install ang TARS natin sa Sage 6R. After ma-install, ganito yung kakalabasan. Yan, yung mga langis na nilagay dito sa gilid kakaroon ng tulo. So kailangan malinis nyo yan kasi o kaya sabunin. Mamaya sabunin natin. Kakalat dito. Pag bumangking kayo, dulas kayo. Kaya kagabi, hanggang dito lang yung banking ko. Yan. Yun lang yung check nyo. Tapos, check natin yung model. Dito sa gilid, dito sa taas, merong S23. Pag nabura mo yan, magaling ka ng rider. Mga banking. May S23 din dito. Dalawa. Mayroon din dito. Hanggang paikot to. S23, S23, ang dami. Huwag kayong magkakamali yung rotation kasi itong tire nito pang rear lang. Kailangan yung rotation nya yan, paunahan na ganyan ganyan. Kaya pag nag-install yung shop, i-check nyo rin kasi minsan nagkakamali, tao lang. Bridgestone, kitang kita, na iba yung yung design nya, mas gumanda kaysa sa dati. Tapos sunod, may logo ng Bridgestone. Ito logo yan, and anis. Tapos makikita ito yung sukat 180 by 55 CR. Not sure kung ano yung CR na yan. MC pang motor. 17 R17 17 inches yung diameter. Tapos ito 73 W 73 for load weight, kung ilang bigat yung kayang i-handle ng gulong na to. Tapos W for speed rating. Yung speed rating nito maximum is 270 kph, kaya pwede to sa mga high speed. Ito kasi dual compound siya. Yung gitna niya is hard, medyo hard, semi hard. Tapos ito, yung gilid is silica gel, mas makapit siya kaysa rito. So okay lang sa gitna kasi nga ito yung nakadiretso, huwag lang sa gilid na nakabanking. Kailangan mas makapit to. Tapos may buttocks na malaki. Tapos logo ng Bridgestone. Tapos nakalagay Hypersports S23R. Tapos rear only. Tapos ito yung manufacturer date 07 week saka year, 7 weeks. So ibig sabihin 7 weeks mula January, di ba? 4 weeks di February on 3rd week of 2024 ginawa to. So may dito dot na yellow, ibig sabihin dito itatapat ang pito. Sa right mga pengo, sa right side naman ganoon din, mayroong S23, marami S23. Bilangin natin kung ilang S23 mula P2. Ito 1 2 3 4 4 lang, 4 na S23 paikot. So napansin ko mga pengo, eto sa S22 ganyan lang siya lapad, ganito lang siya pantay, hindi siya lumalaki. Dito sa S23 mas malaki yung design nya, yung kanal, may hubog siya, maliit dito, papalaki. Tapos meron siyang nakaganon dito sa gitna, malaki dito yung kanal, tapos maliit, tas
lumaki uli. Yun ang bagong design ng Bridgestone tire indicator. Ang lalim siya. Sukatin natin yung lalim nito ng thread. Ito yung pinakang center. Ang sukat ay 3.5 mm. May mga balay-balaybo pa siya, no? Ito to. Nakita nyo ba to? Ito to. Kumakapit yung alikabok dito sa gulong. Oh. Alright, ito yung karab, stock pa yan. Delikado na rin. S22. Gaya na yung design. Makikita nyo. Manipis lang. Saka ito. Sagad na rin. Wala, papalit tayo ng sabihin natin November. Yan, alright. So, ano ba dapat i-check kapag nagpapalit ng gulong or ano ba, vulcanize yung motor nyo, yung gulong nyo na vulcanize. Unang-una kong chine-check yung ito, yung chain slack. Pero tingnan natin kung nasan yung pinakamasikip na part. Doon tayo mag-a-adjust. So, luwagan natin. Yan, isa. Limuwag na siya. Masyadong malaki ang luwag. Hopya. Yan. Okay na siya ng ganyan. Kasi kapag sinasakyan yan, tumitigas. Nag-adjust. Titignan ko yung lines. Ito. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos gitna. Yan. Alright mga payo. So, higpitan natin. Konti lang. Kung makikita nyo, higpit pa yun. Yan. Check nyo lang. Yan. Sakto na. Pag inigpitan nyo itong rear axle, rear wheel axle, higpit pa yung kadena. So ngayon ay may tayong Plyman USA torque wrench. Nakaset ako sa 127 Newton meter of torque. Yun ang tamang torque by manual. Sa manual 130, meron ako nakita 127. Sa 130 medyo maikpit pa. So ngayon kapag medyo naikpitan nyo na to, chain adjuster, dalawang 12 mm. Dito na sa kabila. Nakasit na yung torque wrench na lang. Hintayin nyo mag-click. So yung gamit kong socket wrench is 32. Pa. So ngayon, balik natin yung slider natin. Rear axle slider. Higpitan natin ang slider natin. Umuulan. Sana huwag umulan sa Sunday. Kasi magla-ride ako sa banda. So nasit natin ng 20 Newton meter of torque. Kasi nga 13 mm yung nut. Okay na. Yan, alright mga pingo. Naglagay tayo sa isang tabon ng dishwashing liquid, tas tubig, then hinalo natin para bumula
Ito yung pang sasabon natin sa gulong natin, yan, para maalis ang ating mga langis sa gilid ng gulong. Sa mga vulcanizing, matic na yan, sinasabon yan. Wala sa shop na pinagpalitan, ba't hindi sinabuan? Sasabunin tapos anlawan. Sinama ko na rin yung paglilinis yung mugs, yan. Tapos kabila naman, binanlawan ko kagad para hindi matayo sa gulong yung yung mga sabon. Tapos kabilang part naman, yun, pati mugs, sinali ko na rin. Tapos banlaw ulit. Yan, alright, mga pingo. So after ng wash, siyempre pupunasan natin. And yun lang ang ating video for today, mga pingo. So hingi ko ang support nyo for our mga videos, yung mga vlog natin. At soon, marami pa rin tayong gagawin na tutorial, DIY, and support on YouTube and Facebook. Pakipollow lang yung Arjun Motovlog Facebook page, and subscribe po kayo sa Arjun Motovlog on YouTube. Pa-subscribe na lang po, mga pingo. Alright, mga pingo, hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always, and bye bye.